Hello po. Hello po. Hello. Congratulations, Direk, Ashley and Andres. So ito pala yung ginigatekeep ni Andres last na interview sa kanya na project with Ashley. So ito na yun. Question ko lang, maraming fans yung natuwa at na-surprise na magbabalik tambalan kayo as Ashley, no? And sinasabi na worth it daw yung paghihintay nila. And ang daming nakamiss din sa inyo. Pero kayo, kamusta yung unang pag-shoot niyo ng teaser? Same pa rin ba yung chemistry? Or may ilang ba since last time na nag-shoot kayo as JJ and Kiefer? Para sa akin, same pa rin yung working dynamic namin ni Ash. Kasi yun nga, getting the chance to work with a great artist that is Ash. And parang getting the chance to work with her again in this project. You know, who wouldn't ask for that, diba? Someone you already know and someone that's very good at their job, so, yun. How about you, Ashley? Ako din po, same pa rin po. Kasi parang, nung nagkita kami for the teaser shoot, like 1 month or halos 1 month tayo hindi po kami sa, diba, sa NFT. Diba? Yun po yung last namin pagkikita. And ayun, na-surprise din ako na parang kahit pa paano, same pa rin po yung bonding namin. Kasi sobrang mabait din po talaga ito si Andres. Natawa si Andres, mabait daw siya. Mabait siya, diba? Yes. Hindi ka ba naniniwala, Andres, na mabait ka? Mabait talaga ako. Good boy. Okay, my next question is, sa press release, minention na si Luna, pinapursue siya ni Rafi kasi si Luna hindi siya naniniwala sa love. So kayong dalawa ba naniniwala kayo sa love? Ako, oo. Sobra ako naniniwala sa love. Kasi kapag love yung sinishare mo, parang yung energy positive lang, parang maganda lahat makisalumuha sa mga tao, gano'n. And yun nga, I think love is parang one of the most powerful things in the world because, you know, every day as humans, we want to love and we want to feel love, and in anything that we do or want to achieve in life, kailangan mo ng love in order to achieve those things. So, yeah, I think love is very important for all of us. Kayo po, Derek, what is love for you po? Wala akong specific definition ng love, but I know it when I see it. I see love when my parents take care of me nung bata pa man ako, tsaka hanggang ngayon. I see it when a friend is concerned over my well-being. I also see love kapag, halimbawa, sa sarili ko, I advocate for myself. So, ayun, hindi ko alam yung specific definition, pero I know it when it's there. And there is love in between them. Natawa kayo, Andres and Ashley. Anyway, also, minention din sa storyline na is like, nag-alay si Rafi ng 100 bulaklak para kay Luna. Ano yung mga willing yung ibigay for love din? Ang hirap naman ng question, no? Anong willing kong ibigay para sa love? Yes. Ano kaya? Lahat. Tayo na sagot! Ako na hindi answer ko. Yeah, lahat. Kasi para sa akin, in life, you need love talaga to achieve your passions. You know, if you're really passionate about something, that means, you know, you truly love it. And, you know, anything that was even ever invented sa buhay, sa life, talagang it came from out of loving it, loving whatever material that was, or kung ano yung idea nun. So, I think love is super important. Same din po lahat, para alam mo yun, kapag alam mo binigay mo lahat, wala kang pagsisisihan sa uli. Wow. Ayan, so thank you so much and congrats again, Ashley. Thank you po. Thank you. That was Angelica Villanueva of Manila Standard. Up next, we have Bobby Riquentina of Manila Bulletin. Hello, magandang hapon po. Hello po. Direk, question. How would you describe yung chemistry ng Ashley po ba? Palagay niyo ba mahirapan kayong ilabas yung chemistry na considering na nagtrabaho na rin po sila dalawa, nagkasama na rin?
Okay, ang basis ko lang is yung nakita ko nung nag-shoot kami ng teaser kasi it's really the very first time na nakita ko sila magkasama. And what the word I use to describe sa chemistry nila is it's organic. Hindi siya pinipilit. Parang halimbawa, kung iwan mo lang sila dyan, walang cameras, kung ano man yung closeness nila doon, it's the same magic that they bring when in front of the camera. So yun, genuine, organic yung ano nila, chemistry. And because of that, parang 50% they've already won the battle. The rest is ano na lang yung mga technical aspects ng acting. And then, direct konting kwento, yung movie, what is it all about? What can you share? Itong Minamahal, Isang Daang Bulaklak para kay Luna, it follows not just the love story, but the life story of two high school students, si Rafi at si Luna. So itong pelikula, without spoiling anything, it's like an examination of what the Gen Z/Gen Alpha youth, how they experience love, how they experience relationships. Kasi iba na kasi yung pananaw ng mga kabataan ngayon when it comes to love versus sa ating mga medyo may edad na. Parang kung dati kasi, yung mga older generation, or at least kung paano ipakita yung romance sa movie, di ba parang ang puno-dulo ng lahat ay pag-ibig, ay ang pagkakatuluyan ng dalawang couple. Ang mga kabataan ngayon, base sa studies and my observation, parang ano na sila, praning sila sa pag-ibig, or takot silang umibig, takot silang pumasok sa relationship. So itong pelikulang ito, ina-examine niya yung specific experience ng Gen Z at Gen Alpha when it comes to love. So susundan natin yung kwento ni Rafi at ni Luna from grade 12 hanggang sa mag-college sila. So parang magiging spectator tayo sa ups and downs ng relationship nila, ang shifting ng values nila habang nagmamature. So yun po ang pwede kong i-reveal at this moment. Okay, pero direct, wala naman siyang, may connect ba siya sa 100 awit para kay Stella? Kasi may 100 din. Ang connect niya is more of sa tema. Sa tema. Kasi yung 100 tula para kay Stella, ganun din siya eh. Parang love story siya na may halong coming of age. Ito yung mga pelikulang after mong panoorin, magdinilay-nilay ka tungkol sa sarili mong buhay, sa sarili mong decision sa buhay. And ganun ko siya kinoconnect dun sa iba kong mga 100. Kasi gumagawa ako ng parang Jason Pollack sama ng cinematic universe. Pero romance drama, yung tema, yung genre. And then, thank you Derek. Kay Ash Des, ano yung mga love story na kinagiliban yung panoorin? What can you, ano pwede ikwento ng mga love stories na paborito niyong pinanood of late? Favorite mga love stories. Kung dito sa Philippines, sabihin ko yung love story ng parents ko, yan yung favorite love story ko. At kung sa Western naman, sasabihin ko siguro Meet Joe Black. Okay. May favorite movie ko yan about love. Kasi iba din yung approach nila tungkol sa love doon, but great ko din yan. Kay Ashley? Ako po, mahilig po talaga ako sa mga K-drama. So yung parang last na napanood kong love story is yung Lovely Runner. And yung pinaka-favorite ko talaga simula noon pa is mga Walk to Remember. Oh. Maraming salamat. Thank you so much po. Thank you po. Thank you. That was Bobby Recantina of Manila Bulletin. Our next question will be coming from Alan Sangaro, Stars Photo. Hi, congratulations Direk, Ashton and Thank you so Andres. much po. So yung first question ko kay Direk, tanong ko lang kasi from Mutyanan Section E, di ba? Parang medyo high school din sila doon. Di ba? How mature yung kanilang character? Kasi sabi mo hanggang college, di ba? How mature yung kanilang character? And syempre, parang meron din, parang may mature, na rin scene na rin dun sa may section E, yung kissing scene nila. May aabangan din ba rito? Intimate scene nilang dalawa. I mean, kissing scene. Meron, syempre. Pero yung circumstances surrounding those intimate scenes, yun ang kailangan nating abangan. Siguro, ang difference kasi nitong Minamahal kumpara sa Mutya na Section E. Since yung Mutya, parang Wattpad adaptation siya. If you're a reader of Wattpad,
materials kasi di ba very larger than life. Para siyang teenage fantasy. Ganun yung yung mutya. So for Minamahal, ang approach naman natin dito mas realistic. So ano nga ba yung point ko? So ang point ko lang is, although nandun pa rin yung romance, we are using a more realistic, mature point of view dito sa pelikula namin. Thank you, Direk. Sa Ash, yes naman. Sa Ash, tanungin ko, yun, parang ano naman kumbaga, ready na yung mga fans nyo to have your kissing scene big screen naman, di ba? So, dun sa napanood din namin yung kissing scene ninyo. Pero kayo, parang what can you offer dito sa mga fans nyo dito? Kumbaga, paano may hiwala yung character nyo dun sa Mutya ng Section E, dito sa character nyo dito? Ano yung ipapakita nyo mas kakaiba at mas mature? Siguro po, ako hindi ako masyadong mahihirapan kasi alayo ko talaga ng character ni JJ kay Luna. And ako, masasabi ko lang na ganun pa rin, ibibigay ko rin talaga yung best ko para maramdaman nila kung ano yung nararamdaman ng character. And para, makikita po agad nila kasi sobrang layo po talaga ng ugali ni Luna kay JJ. And ayun po. Si Andres. Ako naman po kasi si Kiefer naman, dahil din na Wattpad, galing sa Wattpad series yung Mutya, parang yung character ni Kiefer mas may pagka-caricature kasi mas exaggerated, like yung pag nagagalit siya, diba kasi si Kiefer parang bad boy siya. Malayo yung kay Rafi kasi si Rafi, para sa akin, medyo close sa personal character ko kasi mas mabait si Rafi compared to Kiefer, diba? And yun, so the difference is very big talaga, but talagang gonna give what I can give justice to the character na si Rafi. Thank you very much and congratulations. Thank you, Jean. Thank you po. Thank you.